Welcome sa aking segment. Ito ang rasyonal na lalaki, na kung saan pinag-uusapan natin ng mga bagay-bagay at hihimayin natin ito sa ating rasyonal na pag-iisip o rasyonal na paraan, na kung saan minsan hindi natin iintindihin yung feelings, no? Kumbaga yung emosyon, yung pakiramdam, balewala, ano. Kung bago ka lang dito sa channel ko, mahilig akong maghimay-himay ng mga usapin, ng mga topics, na kung saan may kapupulutan ka. At pwede mo rin ako isabay, halimbawa kung nagtatrabaho ka, nag-aaral, o wala lang, bakante yung oras mo, gusto mo may mapakinggan, ano, andito si Soy para magbigay aliw, magbigay lesson, magbigay ng kaalaman na akin natutunan sa aking buhay-buhay, ano. Sa ngayon, napapansin ko sa internet, maingay na maingay yung away ni Makagago at Francis Leo Marcos. Na kung saan, alam naman ito ng karamihan, na medyo nadedehado na si Francis Leo sa laban nilang dalawa. No? Kung saan masyado ng maraming na-expose na mga bagay-bagay, na mga kakilala ni Francis Leo, na mga nagawa niya ng hindi maganda, at kung ano-ano pa. Kung mapapansin ninyo, bakit sa dinami-dami ng influencer na nakabangga ni Makagago, bakit parang wala pa ni isa sa kanya ang nakakatalo? Kung mapapansin ninyo, nakalaban niya na si Price Tag, nakalaban niya na ang buong XB, nakalaban niya na ang lahat ng rappers sa Pilipinas na sikat, lahat ng influencers na sikat. 'Di ba? Kung mababalik man yung mga dating panahon na Makagago days, ultimo si Enigma, dinis niyan. Kahit walang justification. Talagang ano lang, diss lang talaga, kantang diss lang talaga, bastusan talaga. Yun yung old Makagago version, na kung saan lahat binabangga basta sikat. Basta kailangan maidikit yung pangalan niya doon. At naging effective naman, masasabi ko. Kasi ngayon, si Makagago ay isa ng well-known na tao na kahit saan siya lumapag, sinisigurado ko may makakakilala sa kanya. Pero yun nga, bakit sa tingin ninyo walang nakakatalo sa kanya? Sa rasyonal na pag-iisip lang, ano? Ako, sa nakikita ko kasi, hindi kasi siya lumaki sa Pilipinas. No? Correct nyo na lang kung tama ako, no? Sa Italy siya lumaki, si Makagago. Na kung saan, wala masyadong Pinoy. Italy ba o England, hindi ko alam, may correct nyo na lang. Basta sa labas ng bansa siya. At kapag doon lumaki ang isang tao, at gusto mo ng wasakan ng identity, wasakan ng pagkatao, wasakan ng karakter, wasakan ng internet persona, hindi ka mananalo. Bakit ko nasabi yun? Kasi lahat ng posibleng baho ni Makagago na pwede mong maungkat laban sa kanya ay nandoon sa Italy o nandoon sa England, kung saan man ibang bansang yun. At ang hirap makakuha ng impormasyon dahil nga nasa labas ng bansa. Unang-una, sinong kilala mo doon? Pangalawa, sinong magwe-waste ng time doon? Napakasarap ng buhay nila doon para makisali pa sa gulo ng balitaktakan dito sa Pilipinas, di ba? Doon ko nakikita kung bakit sobrang dehadong-dehado lahat ng influencer na papalagay Makagago. Kaya nga nasasabi ko, baliw na lang ang lalaban kay Makagago. Kung gusto mo ng wasakan ng karakter, wasakan ng internet persona, hindi si Makagago yung gugustuhin mo makalaban. Unang-una, wala kang maibabato sa kanya. Auto-shutdown ka talaga. Lahat ng tao naniniwala ko may baho. Lahat ng tao may dumi sa loob ng closet nila. Pero, kung hindi ka sa Pilipinas lumaki, napakalaki ng advantage mo sa internet para makipagwasakan. Kaya sa mga influencer dyan na gugustuhin makalaban si Makagago, good luck. Good luck. Ng mga kamakailan, isa rin ako sa kinontent ni Makagago. Kung makikita ninyo, hindi niya na ito sinundan pa kasi hindi na naging relevant yung issue ko noon that time. And hindi ko rin siya gugustuhin makalaban. To tell you honestly, hindi talaga. No? At kung makikita ninyo ngayon, sobrang durog na durog si Francis Leo. Wala na siyang ibang maibato kung hindi puro pagmumura.
Puro na lang pang lalait. Indiano ka, negrito ka, mabaho ka, putangin mo, kaputa-putahan ng bla 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 bla, puro mura na lang. Ano? Puro na lang pang-aasar, ad hominem, kasi nga wala ka maibabato kay makagago. Ano bang issue maibabato mo sa kanya? Wala. Plus, ang branding ni makagago, nagsimula yan sa puro kakupalan, puro katarantaduhan. Ngayon, unti-unti niya nang tinatransition ito sa isang parang talk show o parang mala Showbiz Central, kung naabutan nyo yun, kung batang 90s ka, malamang alam mo yun. Showbiz Central, parang ganon, issue ng mga sikat, ano, at pinag-uusapan, ano. Si makagago kasi kung bakit hindi ako nag-response sa medyo aggressive sa kanya, no? Bukod sa ayoko siya talaga kalaban dahil nga wala ka namang tatalunin sa kanya dahil hirap talaga kumuha ng informasyon na kasiraan ni makagago, no? At ay papunta na sa imposible, no? Tinitignan ko kasi si makagago as parang comment section lang. Binabasa lang naman niya kung ano yung sinasabi ng madla, pinapanigan lang naman niya kung ano yung alam niyang tama, kung ano yung sinasabi sa comment section, parang ganun lang siya. Ang pinagkaiba lang ni makagago, nagbibideo siya at na-turn niya into monetize. Na hindi ginagawa ng mga Pilipinong tanga, instead ang ginagawa nila ay nag-aaksaya sila ng oras sa comment section. At hindi ka naman kumikita. At ang kumikita lang ay ang mga kagaya naming influencer. Ano? Kung mapapansin ninyo nito mga kamakailan lang, ang ingay din ng pangalan ko. May iba lang ako saglit ng topic. Ano? Ang ingay din ng pangalan ko, kung saan napupunta yung pangalan ko, kung saan nakakabit yung pangalan ko. Tinitignan nila ako, White Knight daw kay DJ Audrey, bla bla bla, ganyan. Ako, sa akin kasi, wala nang good or bad publicity nowadays. Nag-transition na tayo na kung saan ang publicity is publicity na lang. Wala nang good, wala nang bad. As long as relevant ka, relevant ka. It is what it is. Kung laos ka, malalaos ka. Kung relevant ka pa rin, relevant ka pa rin. Ganun na lang yun. Ganun ko yun tignan. Ano? So yun, kaya madalas mo makita yung name ko. So going back kay Francis Leo at makagago, sa nakikita ko, walang ibang magandang kahantungan to kung hindi madudurog pa ng madudurog at posibleng makulong si Francis Leo. Sa nakikita ko. Dahil marami na siyang kung sino-sinong dinadamay. Ito pa ang mali sa ginagawa kasi ni Francis Leo. Kung halimbawa ako puposisyon kay Francis Leo, ano, hindi na ako magdadagdag ng enemies. Diyan siya nadedehado kay makagago. Si makagago, abang lang ng abang ng babanggitin niyang tao. At kung sino yung babanggitin niyang tao, either friend niya ito, kapit na ito, kalaban niya ito, or what, ipupull up ni makagago yun. Pansin nyo naman, binanggit niya yung isang kapitan. At anong ginawa ni makagago? Sinira niya yung connection doon. Bakit ka nakikitropa kay Francis Leo? Isa itong sinungaling, bla 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 bla, kapitan ka pa naman, nakakahiya ka, ganyan. Na-discourage ngayon, lumayo na rin kay Francis Leo. 'Di ba? Napakatalinong tao talaga ni MG. Bukod dun sa sinabi ko na wala kang bahong mahahalungkat kay MG dito sa Pilipinas, napaka marangyapan ng pamumuhay niya, paano mo tatalunin yan? May mga sports car, maraming kotse, malaki ang bahay, masaya ang pamilya, may healthy anak, 'di ba? May napakabait na asawa, yung mga kaibigan, at ang dami-daming limpak-limpak na pera, at ang lalaki, at ang lalawak ng koneksyon ng mga kaibigan niya. Paano mo tatalunin yan? 'Di ba? Kung ako sa'yo, Francis Leo, makipagbati ka na lang kay MG hanggat maaari. Sa mga hindi nakakalam, paano nga ba ito nagumpisa? Ito, sa akin lang naman. Ang tingin ko, kaya ito, si MG naguhurumentado ng sobrang galit. Kasi itong si Francis Leo, sinabihan niya yung asawa ni MG, nakaputa-putahan ka ng ina mo. Puta yung asawa mo. Ginanon-ganon ni Francis Leo. Which is, para sa akin, sobrang below the belt na yung atake. Kasi, dalawa lang naman kayong magkaaway dyan. Hindi naman minura ni MG yung nanay mo. Hindi naman niya minura yung anak mo, asawa mo, wala.
Bagkos, kinaibigan pa nga ni MG ito. Napakatalino talaga. Tignan mo, in-interview niya yung asawa, di ba? Na kung saan maraming siniwalat, nakasinungalingan na sinabi daw ni Francis Leo. No? So, para sa akin, kung hindi minura-mura ni Francis Leo yung asawa ni MG, hindi o dinama yung family nito, hindi maghahantong sa ganito kalala ito. Baka malamang isa, dalawang video lang gagawin ni MG and then pababayaan niya na ito. But then again, sabi ko nga, good or bad, publicity is still publicity at magigain din si Francis Leo dito. Maliit man yan o malaki, meron pa rin siya itong makukuhang benefit. Huwag lang siyang makulong. Dahil syempre pag nakulong siya, madedelay siya sa mission niya o magpapiyansya siya na malaki at maraming bullshit na posibleng mangyari, di ba? Kasi syempre, sabi pa nung iba, galit na raw yung mga taong nakakapangkat niya noon dahil nga sa mga pinagsasabi niya at kung ano-ano sinasabi niya, no? So going back, napakatalino ni MG sa part na tinotropa niya lahat ng mga galit ni Francis Leo. Nakalagay ito sa 48 Laws of Power at meron din kasabihan niyan noon pa. Yung kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko. Kumbaga kapag kaaway ng kaaway mo yung isang tao, magandang kaibiganin mo yun dahil magagamit mo yung galit niya o yung hatred niya para mas lalong madurog pa yung iisang kaaway ninyo. At yun yung ginagawa ni MG. Isa pa sa strategy ni MG kung bakit malupit siya sa internet at sa YouTube, hindi siya nagdadagdag ng enemies kapag may isa siyang enemies at a time. One enemies at a time lang siya. Yung isa na yon o yung isang buong grupo na yon, yun lang. At hindi muna siya nagdadagdag ng kung sino-sinong enemies sa paligid. So, kung ako si Francis Leo, ang gagawin ko na lang, ibubus yung YouTube ko, magbablog ako na magbablog na mahahaba para at least kahit papano, yung mga nagko-comment ng masama, mataturn ko into viewers at ma-generate ko ito as monetize, no? O mamomonetize ko yung mga pinagsasabi nila kahit papano. Good or bad, again, publicity is still publicity, di ba? Pero yun nga lang, ang dami ng sinampang kaso ni Makagago at mukhang doon mababaon si Francis Leo para sa akin kasi marami kang papiyansahan, magastos ito. At kung mapapansin ninyo, madalas binabanggit ni MG parang pinupunta niya, dinidivert niya si Francis Leo sa ibang another department na pwedeng makaaway. At tulad niyan, binigkas ni Francis Leo sa isang video niya, sasama ka ng NBI, gusto mo pagsasampalin ko pa yung NBI sa harap mo, another dagdag casualties na naman ito sa kanya. At ang ginawa ni Makagago, sinulsulan niya ito ngayong NBI. NBI, ganyan ba kayo? Hinahayaan nyo lang na ganito-ganitohin kayo ng ganitong tao na to? At ang NBI, for sure, hindi yan magre-react basta-basta, pero naniniwala ako na hindi na maganda ang tingin nila kay Francis Leo. Sino ba nga naman ang matutuwa na pinaghirapan mong pag-aralan maging isang NBI, maging isang investigador, tapos pagsasalitaan ka lang ng kung sino-sino man dyan sa paligid na baka hindi mo nga alam kung nakatapos ba o hindi at mata-matahin lang kayo. Siyempre, isang departamento kayo, lahat kayo, mabubwisit kayo sa tao na yun, di ba? So, wag lang sana yun ang manghuli sa kanya or what dahil syempre baka hindi natin alam kung anong mga posibleng mangyari. So, para sa akin yun lang, sira ulo na lang ang lalaban kay Makagago sa isang wasakan ng persona sa internet. Dudurugin at dudurugin kanya. Well, kung yun ay malagpasan mo at yung kahihiyan na yun ma-turn mo into power, possible pa rin naman. Posible pa rin naman. At ma-turn mo into pera, pwede pa rin naman. Ano? Kasi alam nyo naman dito sa Pilipinas, ang utak ng tao, 2 weeks lang. 2 weeks lang, malilimutan na naman yung issue mo at ibang issue na naman ang darating. So yun, sana may natutunan kayo kahit paano at mag-ingat kayo palagi. Stay cold.